Narito ang mga anime na naban sa iba't ibang bansa. At sa dulo ng video, malalaman nyo ang anime na naban dito mismo sa Pilipinas. Kaya kung gusto mo malaman yon, edi manood ka na lang. Obvious ba? Ang first anime ay ang Attack on Titan. Ang bida dito ay si Eren, ang kanyang stepsister at ang kanyang girlfriend. Mapayapa silang namumuhay sa loob ng city na napapalibutan sa mga malalaking pader. Kaya for sure, hindi makakapasok ang mga Titan sa loob ng city. Right? Yes, nakapasok nga ang mga Titans and oh no! Si Mama Yeager! Tulungan natin siya! Buti na lang talaga dahil andito si Hans para tulungan siya. Wala na, ginawa na siyang pulutan. Kaya naman, sinabi ni Eren na papatayin ko ang lahat ng mga Titan sa buong mundo! And then, naging Titan si Eren. Ang Attack on Titan ay isa sa mga pinakasikat na anime sa buong mundo. Pero dahil sa sobrang violence, mga dugo, mga disturbing visual, at pagkain kay Mama Yeager, ang Attack on Titan ay naban sa bansang China. Iniisip nga ng China na ang anime na ito ay nagpapakita ng labis na karahasan, which is napaka-unhealthy daw para sa mga kabataan. Hindi lang sa China, kundi pati na rin sa bansang Malaysia. Sinensored nga nila ang mga Titans dahil wala silang suot na mga damit. What? Moving on sa next anime, which is ang sorry. Ang story ng Death Note ay about sa isang estudyante na si Light Yagami, kung saan one day, isang araw o sa kaadlaw, may nakita siyang isang notebook na nahulog mula sa langit. Kaya naman, nilapitan niya ito at nakita niya ang title ng notebook, which is ang Death Note. Okay. Pero na-realize niya na ang notebook na ito ay may kakaiba palang kapangyarihan, kung saan ang sinumang pangalan na isusulat niya dito ay mamamatay. So ano kaya sa tingin mo ang mangyayari kapag binigyan mo ng gantong kapangyarihan ang isang matalino at masipag na estudyante? Syempre gagamitin niya ito sa kabutihan. Haha, mali ka ng sagot. Dahil ginamit niya nga ito para patayin ang 100,000 plus na mga tao at naging serial killer. Kaya naman, ang Death Note ay naban ulit sa bansang China, specifically sa Guangzhou province, kung saan maraming high school students ang gumawa ng sariling Death Note at sinusulat nila ang pangalan ng mga tao na hindi nila gusto. Away mo ko ah! Death Note ka sa akin. Binagsak mo ko sa mat, mama. Death Note ka sa akin. Binastid mo ko crush dahil mabaho hininga ko. Death Note ka sa akin. Ang next anime naman ay ang Pokemon. What? Pokemon naman? Bakit naman naban ng Pokemon? Napaka-kid-friendly at inosente na na. Yan din nasa isip ko. Bakit naman binand ang anime na tungkol sa adventure ni Ash at sa kanyang best friend na si Pikachu? Well, ang religious authority ng bansang Saudi Arabia ay nagdeklara na ang Pokemon ay nagpro-promote daw ng sugal sa mga bata dahil sa mga card games nito. Alam din naman natin na ang mga Pokemon ay nag-evolve kapag nagla-level up. Pero sa tingin ng Saudi Arabia, preno-promote daw nito ang evolution theory ni Charles Darwin, which is against sa paniniwala ng mga Islam. Well, hindi lang yan ang anime na naban dahil sa mga religious beliefs, kundi pati na rin ang anime na Record of Ragnarok. Basically, ang anime na ito ay about sa mga gods, kung saan nag-decide sila na papatayin nila ang lahat ng mga tao dahil sinisira daw mismo ng mga tao ang Earth. Pero dumating dito ang isang babae at sinabi niya na wag, hindi yan mala anime. How about mag-tournament na lang kaya tayo? So, pipili sila ng 13 best gods at pipili din ang mga tao ng 13 best humans. At kung mananalo ang mga tao sa tournament, edi wag nyo kaming patayin. Pero sinabi ni Zeus na, kami, mga gods, kakalabanin namin ang mga tao. Pinagsasabi mo? Ako si Zeus. Kinalaban ko ang mga titans, mga dragons. Bakit takot ka lang, panot? Ako, panot! However, ang Record of Ragnarok ay naban sa bansang India. Dahil ang isa sa mga gods dito na si Shiva ay laging tumatawa sa anime, which is napaka-offensive daw sa paniniwala ng Hinduism. Sinabi nga ng president ng Universal Society of Hinduism na pambabastos daw ito sa kanilang Diyos sa anime series. Kaya naman, binan din ito sa Netflix India. Ang isa ring anime na naban sa India ay ang anime na Crayon Shin-chan. Ang bida sa Crayon Shin-chan ay si Shin-chan.
Kilala ang series na ito sa kanyang nakakatawang adventure kasama ng kanyang pamilya, kaibigan, kapitbahay at sa kanyang teacher na si Ma'am Pilar. Dahil isa itong comedy show, maraming mga scenes na medyo inappropriate para sa mga bata, tulad na lang nito. Boy! Oy! Bumtiyaya, boy! Tignan nyo aking photo! Kaya naman, noong 2008, ang Crayon Shin-chan ay naban sa bansang India. Sinasabi din na nilalabag daw nito ang India's Cable Television Network Regulation Act. However, hindi rin ito nagtagal dahil pagkatapos ng isang taon, naibalik ulit ang Crayon Shin-chan sa India. Heavily censored nga lang. Alright, ang next anime naman ay ang... Oh shit! Tayo! Kuno. Oh, sige. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang, ha? Yureta Wakanda! Ang Tokyo Ghoul ay about sa isang bata na si Kaneki Ken. Well, technically, hindi siya bata. Hindi rin siya ganong katanda. Isa siyang normal na college student na nakikipag-date sa babaeng ito. Ano pa lang gusto mong kainin natin mamaya? Ano? Ikaw? Hindi, ikaw na pumili. Ikaw nga? Ito naman, no? Sige na. Ano ba? Ano bang gusto mong kainin natin mamaya? Ikaw? Dahil dyan, si Kaneki Ken ay naging half human, half ghoul. However, ang Russia St. Petersburg Court System ay nagsabi na ang bawat episode daw ng Tokyo Ghoul ay naglalaman ng cruelty, murder, violence na hindi raw maganda para sa utak ng karamihan. Kaya naman, noong 2021, ang Tokyo Ghoul ay naban sa bansang Russia. Pero maraming ang anime fans sa Russia ang hindi natuwa dahil napaka-ironic daw nito. Considering sa magandang history ng Russia. Ang isa ring anime na naban sa Russia ay ang anime na Inuyashiki. Kung titingnan nga natin, parang normal lang naman ito na anime. May isang matanda na nagtatrabaho sa opisina at may isang high school student na nagbabasa ng One Piece. So there's no way na mababand ang anime na ito. Right? Oh. So basically, itong si Ichiro at Hiro ay pumunta sa isang abandoned park pero suddenly nabangga sila ng mga alien na hindi marunong mag-drive ng spaceship at kailangan natin silang intindihin dahil ang mga alien na ito ay nanggaling sa lugar na hindi na nangangailangan ng lisensya. Dahil dyan, si Ichiro at Hiro ay nag-transform bilang mga cyborg at nagkaroon ng superhuman abilities. Dahil ang anime na ito ay walang age restriction despite sa pagiging brutal, nag-decide ulit ang government ng Russia na i-ban ang Inuyashiki. Moving on sa next anime which is ang Hitalia Access Powers. Ito ay isang comedy anime na nagre-represent sa iba't ibang bansa noong World War II tulad ng Amerika, Sweden, Japan, England, France, and many more. However, ang isa sa mga karakter dito na nagre-represent sa bansang South Korea ay pinapakita bilang malapit na kaibigan sa Japan. Kaya naman nagkaroon ng mga protesta para i-ban ang Hitalia Access Powers sa South Korea. That's why ang South Korea National Assembly ay nagdeklara na ang anime na ito ay isang crime against Koreans. Ang isa ring anime na naban dahil sa mga historical reasons ay ang anime na Kiniko. Eto, ang story nito ay about sa isang maskulado na nagkikipaglaban sa mga kung ano-anong mga nilalang sa wrestling competition. Kilala ang anime na to sa kanyang extraordinary na mga wrestling moves at sa kanyang malupet na hairstyle. However, may isang character dito na sumira sa mismong anime. Ang kanyang pangalan ay si Broken Jr. na may suot sa uniform ng Nazi. Although kahit pinapakita siya dito bilang good Nazi, marami pa rin ang na-offend sa kanyang suot. Kaya naman, ang anime na ito ay binan sa bansang France. Okay, ang susunod na mga anime na babanggitin ko ay, well, di naman ganun ka-offensive ang mga rason kung bakit sila binan. Ang next anime ay naban sa bansang New Zealand. At ito ay ang anime na High School DxD. Okay, no need ko na explain kung bakit ito naban. Bastos! Ganyan din ang anime na Pony Pony Pomi, ban sa New Zealand sa pagiging bastos! Excel Saga, ban sa Japan. How Not to Summon a Demon Lord Omega, ban sa Australia. At itong Kudomo no Jikan, ban sa USA. Dahil ang story nito ay about sa relasyon ng isang teacher at isang grade 3 student.
Pido pa! Pero ang pinakamalubha sa lahat ay itong anime na Shoujo Chobaki. Sa sobrang lala nito, nung nirelease ito noong 1992, hindi lang to na-ban sa bansang Japan, kundi pati na rin sa buong mundo. Kung babanggitin ko din ang plot sa mismong anime, for sure, madidemonetize ang videong ito. Ang masasabi ko lang ay ang bida dito ay si Midori na nakaranas ng mga bagay na hindi ko gustong pag-usapan. Yun lang, ayoko na. Huwag mo nating subukang i-search sa Google o sa kahit anong site dahil masisira ang buhay mo. Alright, papunta na tayo sa exciting part. Narito ang anime na naban dito mismo sa Pilipinas. At yan ay ang anime na Voltes 5. Ang story nito ay about sa Voltes 5, isang grupo ng mga pilots na ang kanilang goal ay para protektahan ang Earth sa mga masasamang alien. Lumabas ito sa Japan noong 1970s at sumikat kagad ito sa Pilipinas to the point na hanggang ngayon, memorize ko pa rin yung opening. Tato tarashiga konesemo alase entai. Wait lang, ba't parang iniba yung lyrics? However, during sa panahon ng martial law sa Pilipinas, ang Voltes 5 ay binanned ni President Ferdinand Marcos dahil ang anime na ito ay masyado daw harmful para sa mga kabataan. At dahil din daw sa tema nito na rebellion at revolution. Kaya naman, ang natitirang 4 na episode ng Voltes 5 ay hindi na pinalabas sa telebisyon, na kinagalit ng maraming mga bata noon na binansagang Voltes 5 generation. Pero buti na lang dahil after sa People's Power Revolution noong 1986, naibalik ulit ang Voltes 5 sa telebisyon from 1990s to 2010s. Yes, nagulat din ako dito. Dahil actually ngayon ko lang ito nalaman habang ginagawa ko yung video. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Harmful ba to? Ay comment mo na lang yan sa baba. Alright? Congrats, natapos mo na yung video. And as usual, tatapusin ko yung video sa mahinahon at mapayapang paraan.